Chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! Isang magandang hapon pa rin po, Metro and Mega Manila. Ako pa rin po si Kapitana Sisa. Dito pa rin ang Chika ni Sisa. Hello pa rin po sa inyong lahat dyan, lalong-lalo na mga taga-Tanyong, Malabon. Hello po sa inyong lahat. Barangay Tinajeros, Makati City, hello po sa inyong lahat dyan, hindi ba? At syempre sa mga taga-Pitogo. Oy! Hello po, Pitogo, Makati City, hello po sa inyong lahat dyan, diba? Isama na natin ang mga taga-poblasyon. Kaway-kaway! O, diba? Isang magandang hapon. Kakalimutan ko ba naman ang mga taga-Pasig Mega Market? Hello po sa inyong lahat dyan. Ang mga taga-Rizal Park Operations and Planning Department. JNT Express, hello, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Sa mga taga-Valenzuela City Central Kitchen, kay Ami Espiritu, kay Carlo Padua ng Arsicola, Pampanga, asa na yung panulak? Nabulunan na ako sa pambara mong tinapay. Uy, thank you, Carlo Padua. Thank you so much. Diba? Na sobrang na-appreciate ko yun. Pero nako, eto na. Tumungo na tayo sa ating next Chika! Nako, nakakaloka. Usap-usapan ngayon, bagamat wala pang gusto magkumpirma, diba? Kumbaga parang blind item. Blind item nga ba? Diba? Na para bang, hindi ko naman din alam kasi natampok ito ni Kuya Oji na sinasabi nga daw na parang yung usap-usapan na patungkol na nagiging sakit ng ulo nga daw si Bella Padilla ng set ng Blood vs. Duty. Ay, hindi ko naman sinasabi nagpatotoo dahil inilabas po ito ni Kuya Oji kamakailan, hindi ba, sa kanyang showbiz update, diba? Na parang napagtanto natin mula sa ating mga source na para bang, baka nga may katotohanan na ang issue na ito ay para bang nakakagalit na niya ang ilan sa mga co-stars niya sa naturang, diba, serye dahil nga sa medyo attitude na nga ba? Uma-attitude. Parang mukha namang mabait si Bella. Parang naman hindi naman siguro gagawin. Pero, ayon sa ating source, diba, is nagkaroon daw ng di pagkakaunawaan sa set dahil may mga bagay daw na gusto si Bella na mangyari sa set. Katulad na lang daw, kunyari pag magte-taping, may mga gusto lang siya nakasama. Ayaw niya kasama sila Barbie Imperial. Ayaw niya kasama yung ibang mga cast. Dapat daw yung mga lead star lang. Eh, di ba pare-pares kayo doon na artista? Pare-pares kayo may ginagampan ng role. Diba? Na parang kung totoo man yun na may ganun na pag-i-instruct ka. Tapos may mga moments na pati nga ba ang script ng ng serye, diba? Napapakialaman na. Totoo kaya yun? Well, ako nakikurious lang Kasi nakurious ako lalo na nagkaroon ng issue na meron daw silang hindi pagkakaunawaan ngayon ni Baron Geisler na nakakaloka. Hala. Talaga ba? Ang bait-bait na ni Baron ngayon, di ba? Tinu-tinu na pagdating nga daw sa set, tahimik naman daw yung mama kapag dating naman doon. So parang hindi nila malamang dahilan na kung saan nga ba nanggagaling, bakit nga ba nagkaroon ng hidwaan itong si Bella Padilla tsaka itong si Baron Geisler na nakakaloka. May mga moments naman daw na parang tipong ang sabi sa chika, sabi lang naman ito ay nabalitaan na sabi niya gano'n na ultimo nga daw pati daw sa editing na ganito na parang tuloy mapag-iisip tayo. May kinalaman kaya ito doon sa cryptic post niya kamakailan na I gave it my all pero at the end hindi pa rin
ano yan, hindi pa rin day ender. Ganon. May kinalaman kaya yun doon sa kanyang na My Day na napogus niya, hindi ba, na nakakaloka? Kasi ang day ender, totoo naman din. Ayon sa pagkakasalaysay din naman nila kay OG, di ba? Wala naman sa kontrol ng artista yun kung sino magiging day ender. 'Di ba? Ibig sabihin yung mga cliffhanger sa isang teleserye para alam mo yung sundan mo. Diba usually may mga pag natatapos na yung serye may cliffhanger sa dulo na tipong ano yung susunod na kabanata, may ganyan-ganyan na. So yun ba tawag doon, day ender? Oo. Kasi ang pagkakaalam ko lang din na ako kasi syempre na-feature na rin naman tayo sa katulad niyan ng, alam mo yon, sa ilang mga teleserye, lalo sa GMA before, nung tayo ay nag-17. Ang term lang na alam ko, laspong. 'Di ba? Pag sinabi kasing laspong ka, ibig sabihin, ikaw yung pinaka-final shoot. 'Di ba? Na ibig sabihin, kaya kanila laspong, ang tawag kasi doon is yung pagpatapos na pa-pack up na, ikaw yung pinaka-last na kukunan na kahit pa maaga kang dumating sa set kasi yun yung mga parusan ng director sa'yo kapag ikaw ay pasaway na artista. O, diba? Hindi naman po ako pasaway. Pero na-late lang ako. Na-late lang po ako noon kasi ng mga panahon na yon tayo ay nagpo-programa sa isang AM station. So yun ang nangyari sa akin. Yun ang alam ko na laspong. Pero yung day ender pala, yun iba pa rin pala pa yun na kapag kayong day ender na yon, ang gusto niya makita siya. Pero ayon sa mga kumakalat kasi na chika ito yung walang konfirmasyon pero chika lang. Kumbaga usap-usapan ng ilang mga staff na hindi na nga din daw natutuwa ang ilan sa mga produksyon dahil nga panay nga daw ang reklamo ni Bella Padilla. Tama nga ba? Sa upper management na humantong na sa punto na sinabihan na siya ng upper management na bakit hindi ka magsabi sa mga EP mo? 'Di ba? Kumbaga yung mga kasama, yung mga nandun sa produksyon, bakit hindi mo i-relay doon yung mga reklamo? Yung mga ganong keme-keme route. Pero yun na nga, ugong-ugong lang naman ang balita na wala naman pa din naman makapagpatotoo na talagang nga naman na sakit ng ulo. May mga lumalabas na issue, pero sabi nga nila, hindi ito lalabas kung hindi nangyayari. Tama ba? Kasi di ba usually lalabas yan sa ilang mga nandoon sa production, sa mga nakakakita, 'di ba? Parang 'di ba nung nakaraan na meron tayong line item na isang aktor na alam mo 'yun sa gigil ng kanya mga direktor, 'di ba? Kasi nga sa sobrang pag-iinarte, 'di ba? Na para bang ginawa nila, okay, para makaganti yung direktor kahit yung set wala sa bubungan ng kung anong sasakyan ay doon ginawa ang set para lang ibilad yung aktor. Yung mga ganon. 'Di ba? Na nakakaloka. Pero yun nga, medyo nakakagulat dahil atin din naman na kumaga nag-reach out tayo sa management mismo, yung humahawak sa karera ngayon ni Baron Geisler, ang tugon lang po nila is wala pa daw naman na konkretong impormasyon or statement si Baron about dun sa issue. Pero kung sakali naman din daw ay kumaga is wag na lang daw palakihin yung mga ganong bagay. Wala naman daw kasi yun, in short, diba? Hindi na pinalalaki yung mga ganon at hindi rin pinaiingay. Pero ulitin ko, diba? Hindi ito iingay kung hindi nangyayari. Kasi imposible naman, lalo pat kung buong produksyon, diba? Is ayaw na sa'yo, even the writers. Diba? Ang balita ko nga din daw daw pa lamang ito. Pwede po itong pabulaanan na, 'di ba? Of course sa kampo din ni Bella Padilla, 'di ba? Na pwede po itong bigyan ng klaro yung patungkol dito sa lumulutang ngayon all over social media na para bang ngayon nga daw ay naging sakit ng ulo na nakakaloka. Sabi niya baka nataon lang naman na tinotopak si Bea. Hoy, hindi yan si Bea, si Bella na nakakaloka. Ano? Wow, artista ka pala noon. Oo, nag-17. Tapos napasama ako sa sa ngalan ng pag-ibig. 'Di ba? Nina Piolo Pascual, Jericho Rosales, Christine Reyes. 'Di ba? It's guest lang ako. Kumbaga, hindi naman cameo role pero guest lang. Na-feature tayo sa ganon.
Pero yun na nga, 'di ba? Sa mga taga-Kappa Starlock, hello po sa inyong lahat dyan. Sabi niya, baka may pinagdadaanan lang. Well, hindi ko din alam kasi lumutang din yung mga pangalan ng mga nakatrabaho na din niya. 'Di ba? Katulad nun, yung kay Carlo Aquino. 'Di ba? Nagkatrabaho sila sa Special Memory. Parang nagkaroon din yata daw, tama ba? Uulitin ko, ito'y walang kumpirmasyon. Ito yung mga balita po lamang na nakarating sa atin na pwedeng bigyan linaw mismo ni Bella Padilla o kaya ng management na humahawak sa kanya kung wala pong nakatotohanan, ha? Ayan. Yun nga daw, parang hindi rin daw sila nagkaroon din sila ng hindi pagkakaintindihan ni Carlo Aquino. Tapos, nabanggit din doon sa kaila Kuya Oji, parang, totoo ba? Nagkaroon din sila ng hidwaan na hindi pagkakaunawaan ni Angelica Panganiban. Di ba best friend niya yun? Di ba? I doubt naman. Di sana nagkaroon din sila, di ba? Best friend nga din nila si Kim Chu, sila yan na nakakaloka. Pero, yun lang din naman. Yung mga nakakarating sa ating balita na kisihoda nga daw kasi lahat gustong pakialaman daw. Lahat daw gusto ganito. Gusto daw ganito ang masunod. Tama naman yung suggestion ng iba kasi kung sakali naman din totoo, sige sabihin na natin, kung sakaling totoo man din yun, di ba? Dapat nag-producer ka, Bing. Parang kahit pa paano, kung ano man ang mga gusto mo mangyari, eto ay sa aspeto na kung totoo lamang, ha? Yan, di ba? Na sana, di para ikaw na rin ang nasusunod, ikaw na rin ang ganito sa gustong mangyari sa ganitong platform, sa mga ganito, hindi ba na nakakaloka? Pero, yun nga, lahat ito yung parang haka-haka dahil wala pa naman pong inilalabas sa statement mismo ang produksyon ng Blood versus Duty patungkol dito nga sa pag-uugali daw na hindi maganda ni Bella Padilla na hindi na kinagagalak. Wow, lalalim naman ang Tagalog ko today, 'di ba? Para hindi na nga daw kinagagalak ng mga nakakasama niya, tama ba ako? 'Di ba? Ang pangit naman ganun sa feeling, 'di ba? Na pumapasok ka tapos parang feeling mo ayaw na sa'yo ng mga tao. 'Di ba? Ayaw kang katrabaho dahil may something, 'di ba? Na nakakaloka. Sana hindi nga totoo yung balita, 'di ba? Yung tungkol diyan. Or baka naman kasi, 'di ba? Alam naman natin how showbiz works, 'di ba? Baka naman talagang pinaiingay lang para nang sa gayon, 'di ba? Good for the publicity for the serye, 'di ba? May mga ganun 'di ba? Sabihin mo kay Bella, doon siya sa Senado hindi mo siya mapupuntahin sa Senado na nakakaloka. O kasi parang last week yata, binalita naman natin, di ba? Pinagtanggol naman natin siya. Tungkol doon sa mga nambabash sa kanya na pinatatanggal nga siya dyan sa Blood versus Duty, gawa nung kanyang tsuhin na si Senator Robin Padilla. Diba, na nakakaloka. Ako, I still wish her the best. Sana hindi nga po totoo yung mga balitang ito. Pero uulitin po natin, bukas naman po ang ating programa para sa bibigay ng pahayag ng kampo ni Bella Padilla at ng management na humahawak sa kanya at maging ng teleserye dahil may mga nakaka-close din naman na tayo dyan sa ABS-CBN. Energy FM and Chika Lisisa is open for your official statement at antayin natin yon para dito sa usapin na ito. Well, in the meantime, mga pangga, yan po muna ang ating Chika for today. Bukas po magkarinig ang magkapanooran naman tayo para sa isang umatigabong chikahan na dala-dala na nag-iisang bakla. I know it. Ako po si Kapitano Sisa at ito pa rin ang Chika ni Sisa. Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.